Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng 105.1 Brigada News FM. Nanawagan ang Malacanang ng agarang aksyon kaugnay ng kumakalat na aligasyon laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ito ay matapos akusahan ng vlogger na si Dane Chase, ang first couple, na umano'y paggamit ng illegal na pulburon at nagpakalat ng sensitibong larawan na iniuugnay sa unang ginang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang ebidensya ang mga paratang na malinaw na layong sirain ang pangalan at kredibilidad ng Pangulo at ng kanyang asawa. Aniya, madaling magpakalat ng peking balita para sa pansariling interest o bayad. Binigyan diin ng palasyo na dapat agad itong tugunan dahil ang fake news ay hindi lang nakakasira sa mga inaakusahan kundi pati sa imahe ng bansa, turismo at ekonomiya. Okay, so I think pang-apat na ito, mga isang linggo na siguro. Hindi ko pinanood yung kay Dane Chase dahil parang basta ayoko. Kaya lang binabasa ko ang mga comments. Nakakadiri. Ganun lang. So kung hindi totoo yung aligasyon ni Dane Chase, ang tanong ko lang dyan is, bakit hindi sampahan ng kaso ni First Lady ba o yung Pangulong Marcos? Bakit hindi nila sampahan ng kaso si Dane Chase? Compare natin kay Maharlika. Noong una, marami ring mga pasabog ni Binibining Maharlika at maraming nag-file ng kaso. I think 2 o 3 kaso ata ang naisampang kaso laban kay Maharlika doon sa US. Kasi pwede mong sampahan ng kaso kung nakakasira ng puri yung ganong mga tinatawag nilang fake news. Malala ko yung 2024 ba yun? Yung lumabas yung pulburon video ng Pangulo na tinawag nilang AI. Yun sana, inaasahan ko noon na magsampa sila ng kaso laban kay Maharlika doon sa US. Kasi sabi ni Maharlika, pina-authenticate niya yung video at nagbigay ng certification ng isang forensic expert na real, authentic yung video. At atat si Maharlika na sampahan siya ng kaso para mapatunayan niya sa korte na totoo yung pulburon video na inilabas niya. Kaya lang nakakapagtaka, walang naisampang kaso sa Amerika laban kay Maharlika tungkol sa video na yun. So, ito ngayon, I don't know, yung inilabas ni Dane Chase, parang video ata. Na-involve ba doon ang, I don't know, sinong na-involve? Ang first couple ba? First lady lang? Hindi ko nga pinanood eh. So kung nakakasira talaga sa imahe ng bansa ito, kaya ito ang challenge sa Malacanang. Sampahan nyo na ng kaso si Dane Chase para tumigil na. Kaya lang, kung hindi nila sampahan ng kaso, anong ibig sabihin nun? Pabayaan lang nila. Tapos,
paano mo mga yon labanan? Anong aksyon? Kasi ang naintindihan ko dito, nanawagan ng Malacanang ng agarang aksyon. Sino nga aksyon? Ang taong bayan? Magpatulong sa taong bayan na sasabihin ng taong bayan na fake news yun? Palagi, it will not work. So, to me, ang pinakamabisang hakbang para matigil ito is pagsasampa ng legal action dito kay Dean Chase para magkalaman na. Okay, speaking of Dean Chase, siya na naman noon ang nagpasabog tungkol sa Tantoco case, yung coke overdose. Kailan ba yun? 2025. I think March 8. Yan, si Dean Chase na naman. So, yun. As of now, wala akong namomonitor na naisampang kaso laban kay Dean Chase. Ang alam ko lang, yung threat sa buhay ni Dean Chase, grabe. Kaya palipat-lipat ng lugar tirahan ni Dean Chase. Kasi nga, sabi niya, marami na daw sumusubaybay sa kanya at hindi na siya mapakali sa kanyang ano. So, nakakalungkot po ang nangyari. Apektado talaga ang imahe ng ating bansa dahil dito, lalo na sa turismo, na kung saan pinakakulelat, isa among the ASEAN neighbors natin, Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore, tayo ang pinakakulelat. Kakaunti, napakaganda po ang ating bansa. Hindi matatalo ang ganda ng ating bansa. Kaya lang, hindi tayo binibisita dahil sa napakasama ang imahe ng ating bansa. Nandyan nga yung mga scandal involving the president, the first family, corruption, mismo kapatid ng Pangulo ang nag-akusa na ang Pangulo mismo ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, tapos corruption na hindi matapos-tapos. Kaya ito, kawawa ang ekonomiya natin, kawawa ang ating turismo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang sen nga ipangatag namo sa mga tao. O katong tabangan o gero nga mga daot na ang ilang balay. O kamo balay pagpasalamat bay sa inyo. Sa buwan ay pagkal ko. Bahalag ulan, excited gid silang angkol sa pagkuha og hero kay sa tabang sa ilaha. Salamat kayo. Salamat kainan. Salamat kayo. Salamat kayo. Saan sa bayanan? Ay. Danlog kaayo ang agianan. Kargagin naman ng kwan. So muna ni ang ilang gikargahan. So gitabangan lang ni sila sa sakyanan sa kagawad. Kining mga tao nga natabangan og gero. So, karon abot na gyud ang gikargahan og gero nga itabang sa mga tao. Sa tawag ay salamat. Pa, asig Ginoo ang ilang tigitin. So muna ni ang balay ni Angkol. O karon muna ni ang balay ni Angkol nga natagaan og gero. So
gatulo-tulo na kay nag-ulan naman. So basa na gani kayo ang ilang salog.